Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Papasukin si sir. Ayan. Okay, andito na si sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir Eliseo. Magandang hapon naman po, sir. Ma'am, sabihin niyo na po yung gusto niyo sabihin. Deseo, bakit tinataguan mo ako? Sabi mo, hindi mo kilala si Jillian na yung pumasok sa trabaho. Bakit ngayon nga lumalabas na siyang pumasok sa'yo, doon ka pa nanirahan sa kanya? Bakit ganon? Yung sinasabi mo si Jillian, dihipag ng anak mo yun. Oo, alam ko yun kasi nabasa ko sa text eh. Siya lang ang tumulong sa akin na makapasok ako doon sa trabaho at saka yung biyanan niya. Yung sinasabi mong babae ko yan si Jillian, hindi. May asawa yan, may asawa yan. Iniwanan daw siya ng asawa niya. Hindi. Kahit sumama Anak ka mo pa ang doon. nagsabi sa akin. Kahit sumama ka pa doon sa tinutulugan ko, may asawa yan. Nandun na iwan. Yung si Jillian, nandun umuwi sa Pampanga. Ang tanong ko lang, bakit niyo ako pinagtataguan? Bakit niyo ako pinaglilungan? Hindi mo alam. Ang dahil sa bunganga mo. Alam mo kung bakit ako nagbunganga? Di ba sabi ko sa'yo noon, singilin mo yung anak mo sa utang. Dahil ako sinisingil na. Meron na akong memorandum. 10,000 yun, di ba? Pwera pa sa babayaran natin sa motor. Giba pa yung motor natin, ipapagawa pa. Hindi mo ba nalaman na mas masakit sa ulo? Mabuti kayo, hindi kayo nagtatago. Ako ang nagtatago. Sana sinasabi ko siya sa'yo, asawa ta ka, karamay ta ka sa hirap at ginhawa. Yun ang sinumpa natin nung kinasal tayo. Saan? Ang pag-aaruga mo nandyan sa ibang tao. Alam mo, nagagalit ka sa akin, sasabihin ko sa'yo na mas mahalaga pa sa'yo si Excel, si Helen, si Gloria, si Bunitne. Kasi kapag nainitan, hinahanapan mo ng paraan para mamandungan. Kung maulanan, hinahanapan mo ng paraan para hindi maulanan. Ma'am, sandali, makasi, sino yung sinabulingling? Mga kaibigan po niya sa amin, Anong pangalan po ng tatlo? si Helen, Helen, si Excel, Excel, Bunitne, si Bunini. Gloria. Sino yun? Hindi, ano Sir, yun? yung tatlo Kasi, niya. hindi, may tricycle kami, tapos yung mga karga nila na isda, dito kinakarga sa akin. Ah. Pinadala sa palengke. Okay. Kaya, ganun. So, mga barkada mo yon. Barkada na rin. Nagtatampo si Mrs. kasi buti pa daw mga yon, nabibigyan mo ng atensyon, inaalagaan mo, samantalang siya hindi. Sagutin mo kaya, sir. Ewan ko nga bakit nagtatampo yan. Lagi naman kami magkasama, halos araw-araw. Sir, ba't ka pumunta ng Baguio? Hindi naman po ako, sir, pumunta ng Baguio. Sinabi ko lang na pupunta akong Baguio kasi para mas mapalayo pa nga ako sa kanya. Kasi lagi nga akong ginugulo. Doon na pa ako sa amin, pumasok ako sa construction, eskwelahan yung ginagawa namin. Gumagawa ng paraan na malaman niya kung saan ako nagtatrabaho. Pagdating niya doon sa pinapasukan ko, doon, parang hindi ko naman yung ugali niya kasi nagtatanong yung mga doon sa kantin. Mabuti yung iba, may sundo. Pero may sinagot ba naman niya, miss ko na yung niya. Yun ang sagot. Nagtatawanan nga yung mga tindira doon. Sabi nga nung forma namin, ano ba yung bunganga ng misis mo? Nakakahiya. Sinungaling ka, Tiyo. Sabi ko, ewan ko nga dyan sa kanya na yan. Kahit yung forma namin doon, hindi niya gusto yung ugali mo. Diba, sabi pa nga ng foreman mo, Lisyo, sabi mo naman sa asawa mo, I love you. Diba, hindi ka nagsagot. Sabi ko, kahit kailan di po yan sinabi sa akin, mabuti pa ikaw nang sabihan ko, I love you too. Sa tamaan mo naman, masamang magsinungaling, hindi na tinatanggap ni Duterte ang sinungaling. Magpakatuto ka naman. Kaya nga ayaw ko na nga sanang makipagkita sa'yo. Lagi naman tayo nag-usap sa cellphone. Gusto mo lang magkita tayo. Kaya ayaw ko nga magpakita sa'yo dahil So, ma'am, ba't bunganga mo. gusto mo siya makita? Ayaw na rin niya makipagkita sa inyo. Ano pong purpose Gusto niyo? ko lang po siya makita kasi marami pong problema. Isa pa may sakit po yan. Ano pong sakit niya? Lumulubo yung isang itlog na noon. Gusto ko mapagamot. Kasi baka kung ano mangyari at ako pang sisihin. Sabi ng mga anak niya kung mamamatay daw siya, kung ano mangyari, akong sisihin. Pero sila ang Okay. nagtatago sa ama nila. May anak po kayo? Meron po. Ilan? 10 po yan, siyam ang buhay. Siyam, ang dami. Ilan taon po yung bunso? 10 years old po. Sir, meron pa pala kayong minor de edad na mga anak. Tapos yung sumunod, Yung 13 po. Oh, Dala ko po ngayon yun nandun sa Divisoria sa kapatid niyang lalaki. sir, marami ka palang anak at ilan doon ay minor de edad pa. Bakit, sir, iniwan mo si Mrs. Ba't sabi mo ayaw mo na siya makita? Magbalikan na lang kayo, sir, alaala sa mga bata. Kung problema mo, sir, yung pagbubunga ni Mrs., meron lunas dyan. Huwag mong gawin yung ayaw niya. Di ba? Yun lang, Mrs. talaga. Di ba? Hindi ito Kaya lang. nagbubunga yung babae, yung mga asawa. May dahilan. Hindi naman po magbubunga ngayon ng basta-basta na lang. May ginagawa po kayo na hindi niya nagustuhan. So wag mong gawin yung ayaw niya para kayo magkasundo, para hindi siya magbubunga nga. Saka siguro, sir, hindi ka umuwi ng nasa tamang oras
Kaya sinusugod ka niya sa trabaho. Hindi ito nga po, sir. Kasi sa pag-oras ng pagkain po, nagbibilyard siya. Sinusundo ko po siya. Kain tayo. Oo, sunod na ako. Hanggang matulugan ko, hanggang alis ng pagtindang isda, hindi na kami kumakain. Wala naman po ako ibang ano pero eh. kapag kaibigan niya magsundo sa kanya, agad-agad nandyan. Wala naman akong ibang Sumusunod bisyo. siya. Kung hindi Sir, maglaro ng bilyar, ako, maglaro ng sir, basketball. Hindi po ako nagsisilo sa mga kaibigan niya. Ako po naiinggit lang po. Sinasabi niya sa akin, lahat daw ng kaibigan niya, sinisilusan ko po daw. Ang sa akin lang po, kung anong pinapakita niya sa mga kaibigan niya, ipakita niya naman sa akin. Kasi ako po, kung magkakasakit, hindi siya nag-aano sa akin. Kung siya magkakasakit, lahat ginagawa ko. Ibinta kong kaluluwa ko kay Satanas, mapagaling lang siya. Hindi siya umaano sa akin. Sino ba naman babae, bagong kapanganganak lang, hindi nga mabutan isang oras, bumabangon ako, nagtitinda na ako ng isda, naglalaban na ako. Sino bang babaeng makagawa nun? Ako lang, di ba? Nanganak ako, nakunan ako, yung dugo tumitiris sa paa ko, sa gitna ng pagtitinda ko. Pero may ginawa ka bang reaksyon? Wala. Sabi ko sa'yo, ito muna tayo sa pagtinda. Ayaw mo. Kung hihinto tayo, may papakain ba tayo sa anak mo? Mayroon. Ano? May trabaho naman ako eh. Anong klaseng Kaya lang trabaho? Ayaw mo humito sa pagtinda ng isda. Alam mo ba, kung hinto tayo, tuloy, ilan nagkakautang anak ka. ang pinapakain mo, ilang anak ang pinapaaral mo. Isipin mo naman yun. Sa po, ano po trabaho niyo, sir? Sa kalsada, sa widening. Magkano po yung sweldo niyo? 397. Sa palagay niyo po, kakasya yun magbuhay ng siyam na anak? Sa palagay ko nga, parang hindi nga eh. Okay, parang hindi. So tama lang itong ginagawa ni Mrs. Tinutulungan kanya at nagdidiskarte siya na para ma-augment o madagdagan yung income ng pamilya sa pamagitan ng pagtitinda ng isda. So mabuting Mrs. ito, responsableng asawa. Kaya ka siguro binubungangaan kasi ikaw pong irresponsable, nasa bilyaran ka, tatawagin kang kumain, hindi ka susunod hanggang sa matulugan kanya. Pero kapag barkada mong tumawag sa'yo, lumulundag ka. Talaga naman sir, irresponsable ka. Tama lang talagang bungangaan ka. Kulang pa dapat, kung ako, babatukan ka pa dapat eh. Hindi, yung inaano ko po kasi sa kanya, kaya ako nagbibilyar, nagko-computer. Umpisa ng mga matapos siyang bumili ng isda, mga alas 7, hanggang alas 11 ng hapon yun, tanghali, o kaya alas 12. Sabi ko nga sa kanya, tigil mo yung computer, ititigil ko rin yung bilyar. Alam mo ba kung bakit nagko-computer Wala naman ako? akong ibang libangan, kundi bilyar, naglalaro Nag-i-internet ako ng basketball. para meron po ako communication sa mga kapatid mo, magulang mo. Saan mo ba narinig na may sakit ang magulang mo? Saan mo ba nalalaman kung anong kinakamusta kung ang magulang mo dito, mga kapatid mo? Pagkatapos ko naman mag-internet, kung may oras pa ako natira, yung malang pinapanood ko, yung ika-6 na utos, pag matapos yung wala na. Ano yung ikanim na utos po? Yung pelikula po. Pelikula? Opo. Okay, akala ko kasama sa Biblia. So anyway, ma'am at saka sir, baka pwede magbati kayo na lang, alang-alang sa mga bata. At saka sir, bago niyan, yung pagkukomputer niya, meron naman palang pakinabang yun. Nakikipag-communicate siya sa mga kamag-anak. Hindi naman yung computer para siya ay makipagkilala sa mga kung sino-sinong Poncio Pilato, maglalaro ng mga Dota at mga games. Hindi naman yun ata, ma'am, ano? Kuminsan po, Ako minsan pala. Anong yun. nilaro niyo po? yung nilaro ko po yung ano malang, yung Candy Crush. Ano pa, ma'am? Wala na. Oh, Candy Crush lang pala. Ikaw, bilyar. Siyempre, kailangan nyo ng outlet. Pero sir, dapat pag tinawag ka ni Mrs., kain na, kain na. Iwan mo ng bilyar. Palagi na lang po ganun ginagawa niya po eh. Hindi niya po ako pinapakinggan. Hindi niya iniisip kung ano nararamdaman ko. Ang iniisip niya lang po, ang ano lang sa kanya. Hindi niya alam yung mga anak niya nga, pag humingi sa akin ng pera, pag maluwag, lahat-lahat binibigyan ko. Pinapaalam ko pa sa kanya, pero siya kung magbigay ng pera, hindi nga pinapaalam sa akin. Nahuhuli ko na lang mga resibo na lang natitira sa kanya. Sir, paano yan mga bata? Siyam yan. Tapos ngayon tatakas ka, lalayo ka. Iwan mo sa kanya yung buong responsibilidad, buhayin yung siyam na bata. Paano nyo gagawin yun? Paano diskarte? Yun. Siyempre, halimbawa, kung talaga maghiwalay kami, handa akong sustihan-tuhan yung mga bata doon sa probinsya. 5 na lang silang na, yung 4 may mga asawa na. May asawa na. May asawa na 4. Okay. 4 sana yung nag-aral, kaya lang din isinama niya yung isa dito eh. Yung isa, graduating ng grade 6 yun. Isang grade 10, isang grade 9, isang grade 6, at saka Well, grade 2. Puro minor de edad po yun. Mo po, puro minor de edad po, 17, 15, 13, and 10. Kaya nga sir, so paano po yung 5? Bala ko ron, sustintuhan ko yun sila. Sustintuhan, bigyan mo kami ng 500 na hospital si Inday. Hindi ka malang nagpadala, nangutang pa ako ng pera para makabili ng gamot.
Kaya ako nakaluwas ng Maynila dahil binayaran ko pa yung wala akong pera kakahawak-hawak. Binayaran ko yung inutang ko doon. Yung bang sinasabi mo? Padala mo kami ng 1,000, padala mo kami ng 500. Kasya ba yan? Tuwing Sabado, nagpapadala ko. Gusto mo, tingnan mo yung resibo na doon sa bag ko. Resibo ng Panlawan, dala ko. Hindi yan din ang resibo na pinadalan mo. Hindi ko rin winala yun. Nandito, dinala ko yung resibo ng Palawan. Nandiyan din Magkano po binibigyan sa kanya tuwing Sabado? Papadala ko ng tig 1,000. Siyempre, para mayroon din ako. Pagdating ng... Pero sir, kung magsama kayo ulit, yung kikitain mo at kikitain ni ma'am sa pagtitinda ng isda, siguro sir, kahit papaano, kaya nang bumuhay ng 5 bata. Alam mo, lumaki ako, hindi ako nakaranas ng pagmamahal ng isang ama. Maliit pa ako, wala na ako ang ama. Wala rin ako ina. Hindi man lang ako minahal ng ina ko. Kung di ako magbigay ng pera, hindi ko mararamdaman na mahal nila ako. Kaya nga kahit na hindi na kaya ng katawan ko, kinakaya ko para makatanggap lang ako ng tinatawag na pagmamahal. Hindi mo ba alam yon? Ano ka dahil ikaw puno-puno ka ng pagmamahal ng magulang mo dahil kumpleto pa kayo? Ay ako paano? Sabi mo kung hindi lang dahil hindi na ako mag-aasawa. Kung alam ko lang ganito yung mararanasan ko sa'yo. Sobra-sobra yung pag-ano mo. Halos lahat ibibigay kong lahat. Kahit hindi ko na kaya, kinakaya ko para lang sa inyo. Kayo pala, lalayasan mo lang ako, pabayaan mo lang ako. Hindi ako, Ano klase hindi ako kang lumayas na lalaki? naghanap ako ng trabaho. 5 buwan ka dito sa Maynila, may nangyari ba? Yung 5 buwan, 4 na buwan pa lang, yung may anak ako malis mo, doon. no hospital, may kinain ba ako sa hospital? Wala ako kinain sa hospital. Tuwing Sabado, May nagpapadala nagbantay ako ba sa doon. hospital? Wala sa may nagbantay. Ginagawa ko, kabaing tao ko. Nagkakarga ako ng isda para lang makabili ng pagkain ng anak mo sa hospital. Makabili lang ng gamot. Hindi mo man naalindana yon? Tanong mo nga yung mga anak mo. Pati si Leo. Pag niyakap ka ni Leo, nang sinasabi mo, si Leo bakla. Si Leo silahis. Anak mo yun, bata pa yun. Sandali sir. Bakit pag niyayakap ka ng anak mo, tatawagin mong bakla na agad? Ayaw mo ba yun? Minamahal ka ng anak mo? Hindi ano, Hindi, sa pakisagot lang, hindi. Masakit sa tenga yun. Doon ako na pikon. Yung anak natin, pag tayo niyayakap, natutuwa tayo, naglalambing yon. Ang sarap pakiramdam. Pero ikaw, yayakapin ka ng anak mo, ayaw mo dahil tatawagin mo siyang sila is bakla. Pag ninalikan sa sabihin. hinali kaya ako, sabi ko, Kulio, para kang bakla. Yun lang naman sinasabi ko. Sandali lang, Ano sir. lang. Sandali, anong masama, sir? Kung anak mo yun, halikan ka ng anak mo, paglalambing yun. Masakit yun sa akin bilang ina, marinig kong ganyan. Ibang bata nga, kahit kinukurot ka nga, inano ka, hindi mo nga sinasabihan ng ganyan. Bakit gano'n ang pagtingin mo sa anak mo? Pag ikaw ay halikan, ayaw mo at nandidiri ka? Bakit, sir? Hindi naman po ako nandidiri. Hindi, sir. Pandidiri yun. Kasi pag halikan ka, para kang bakla. Sa halip na matuwa ka, yayakapin mo. Kasi kung ako, halikan ako ng anak ko, yayakapin ko. Oy, salamat. Salamat, anak. Yayakap ko naman po sila. Sabi Pero ko, pag ibang bata raw, kahit nakalmuting ka, nakangiti ka pa. Pero pag anak mo, pumapalag ka. wala po ibang batang yumayakap sa akin. So anyway, Traplin. sir, ma'am, pag-ayusin ko kay mamaya doon sa kabilang booth. Total, hindi ka naman pala ng babae, hindi naman na lalaki si ma'am. Kaya natin ayusin to, okay? Hindi ho siya ng chichiks. Hindi rin ho kayo ng lalaki. So, wala naman siyang bisyo maliban sa bilyar. At ikaw naman, computer lang. Opo. So, ang pinaka-bottom line dito is yung bang utang na 10,000. Yung utang po namin, pinuha na po ng buwan sundot. Sir, may remedyo yun. Payag ka ba na pag-usapan niyo muna itong nangyari sa inyo para kayo po'y magkaayos? Tutulong po kami. Pwede naman po. Mula ngayon, siguro mag-concentrate ka sa pamilya mo. Bigay ka ng atensyon kay Mrs. Kasi si Mrs. pala kulang ng atensyon. KSP ang tawag niyan. Kulang sa pansin. Ganon ang ginagawa ng mga Mrs. na kulang sa pansin. Talagang magbubunga nga, sir. Pupuntahan ka sa opisina kasi magdududa siya dahil ba't hindi ako binibigyan atensyon nito. Kita mo siya mismo nagsabi na namimiss ko ng... Di ba? Pagmamahal yun, sir. Medyo malaswanga lang yung pagkasabi niya pero it's a sign of love and affection. Hindi nga lang magandang pagkasabi, napahiya ka nga lang. Pero kung binibigay mo yung mga gusto niya sa umpisa pa lamang, hindi kayo hantong sa ganun. Sinabi ko po yun sa kanya, siya. May pagkukulang na sa akin, ha? Sana bigyan mo lang ako kahit ganito lang kalaki, oh. Is lang, magliit lang. Yung sabi ko sa kanya, bigyan mo naman ako kahit kunti lang. Pagkahinan mo naman, huwag mo naman iubos sa kaming mga kaibigan mo. Ganyan lang, oh. Yun naman bukasin sa akin. Gusto ko sana yung
sinasabihan ko siya at magkinig. Ayaw naman po kasi magkinig. Kung gusto niya, kung anong gusto niya, gagawin niya. Ano po halimbawa yung hindi niya pinapakinggan sa inyo? Halimbawa, kasi gusto niya uminom. Sabi ko, huwag ka na nga mag-inom. Ayaw magkinig. Yan ang isang problema na ayaw ko sa kanya. Gaano kadalas siya uminom? Kung gusto niya, o inom ngayon, bukas, o sa susunod na araw na naman. Malakas ba siya uminom? Kung minsan dalawang lapad na kanduay. Siya lang mag-isa? Siya lang mag-isa. Kung minsan, Ma'am, ang lakas mo pala. Isa lang. Isa lang. Grabe ka naman magsalita yan ang ni ayaw Sir. Isa niya, sa yan isang ang ayaw araw. ko sa kanya. Hindi po, 3 araw ko ininom po yung kapag masama lang yung loob ko. Oh, yun naman pala sir eh. Tapos pag uminom siya sa bahay lang, hindi ka naman siguro, Hindi po, nandiyan lang po ko sa tricycle namin kasi diyan po ako natutulog. hindi ka yung uminom doon sa barkada. Hindi po, kuminsan po magdadaan ako, utagan muna, isang tagal lang. Umalis na ako, Tapos- hindi ako talaga Tapos isa pa po, sir. Gusto Pero sir, niya, kung uminom siya sa tricycle nyo lang, doon sa tricycle, pero kung gusto niyang pumuntang videokihan, hindi ko siya mapipigilan. Kumakanta man lang ako doon, wala naman akong kasama. Siyempre, hindi ko naman nararamdaman na minahal mo ako. Sinasabi Siyempre, yan, kahit sa diba? gano'n na lang Tama paraan, na yan. meron naman Tama akong... na ang inom na yan. so pag nagbibidyoke ka, mag-isa ka lang. Opo. Kakanta mag-isa. Opo, minsan po sinanay ko yung kasama ko. Yun naman pala sir. Wala masama doon. Minsan po nga sir, sinasama ko nga po siya. Kuminsan nga po, bumibili ako ng muchuking, umiinom kaming dalawa. Kuminsan siya na lang ang pinapainom ko. Okay, ma'am, kaya mapitigil yung pag-inom. Kayang-kaya po Sige, sir. tutulungan ko kayo. Labas Pero lang sa po kondisyon, wala na munang inom. Kasi imbis na inom mo, pambili mo na lang sa pangangailangan ng mga bata. Uminom lang po ako nung nandoon po siya. Kasi alam mo po, yung sinasabi ko sa inyo, yung nakikita ko pag mamalya siya barkada. Kaya nga, ma'am, gusto muna natin sa'yo. I-stop mo muna pag-inom. Okay. Sige. I-stop niya pag-inom, pero i-stop mo na rin masyadong sobrang barkada kasi kaya siya nagiinom, nasabi ko na sa'yo kanina, ulitin ko ulit, dahil KSP siya, kulang siya sa pansin, kulang sa pagmamahal, galing sa iyo. So saan niya hinahanap yon? Sa alak. Pasalamat ka nga, yung alak na ininom niya, na ginagawa niyang replacement mo, wala siyang kasama. Nagets mo? Kung iba niyan, magipag-inuman sa tropa, delikado ka doon. Kasi sa oras na hindi mo na siya bigyan ulit ng atensyon, babalik sa pag-inom. Pag tinawag ka niya, stop na magbilyar, stop na magbilyar. Yung 10,000 utang niyo, babayaran ko. Okay? So wala na kang problema sa utang. At kung ano pang pwede maitulong ko, tutulong ako sa inyo. Magkabalikan lang kayo. Okay? Okay sa'yo, ma'am. Okay sa'yo, sir. Okay po. Nanay Merlida? Nay, magandang hapon. Dito ho kami kasi yung nga ho nabanggit ni Sir Rafi na maipacheck up ito si tatay. So, ano ho? Tara, tay! Magandang hapon sa iyo. Ano ba nararamdaman mo? Pag nagbuhat ako ng mabigat, may lumalabas na bukol ko dito. Bukol dyan. Pero hindi naman ano lang, parang kamao lang ng bata, ganun nakalaki. Pumupunta sa itlog. Hindi naman, dito lang. So, pag hindi ka na nagbubuhat ng mabigat, bumabalik naman. Bumabalik naman siya. Okay. Nilus-lus ka. Ang problema riyan, kumisan, pumupunta yung bituka mo doon sa naiipit. Kaya pag naiipit yan, bubukol. Mahina na yung lugar na yon. Doon sa kakabuhat mo na mabigat, humina ito parang wall. So ngayon, ang solusyon doon, pansamantala, huwag ka muna magbuhat na mabigat. Pagkatapos nun, later, ma-decide mong operahan natin. Magagawa ko ng gising ka, walang sakit. Kanya lang, pagka-opera natin, mamamagaya, mga 1 week.
Pagkatapos, bawal sa yung magbuhat for about 2 months hanggang 6 months. Dito ma'am, meron ako dito utang. Ito yung sinabi mo kay Sir Rafi na sinisingil ka. Opo. Okay, ito.